Hello ulit po mga kaibigan, ito po ulit si Kath ng Kath Advices and Stories. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin yung viral issue na copycat daw yung Rewind na movie ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Kumakalat ngayon sa social media ang patungkol sa panggagayan di umano ng pelikulang Rewind mula sa isang foreign movie at binabatikos ito ng mga netizens. Ayoko pong spoil sa inyo kung anong nilalaman ng parehong pelikula, pero sasabihin ko po. Pero bago nyo tapusin ang video na ito, mas mabuti nang matingnan nyo o mapanood ninyo ang mga pelikula na ito. Mula sa mga mabubuting mga komento, mga natutuwa, mas madami ang mga pangit na komento ng mga netizen sa pelikulang Rewind. At totoo ba ang kumakalat sa social media ngayon tungkol sa copycat nga ang pelikulang Rewind? Ano kaya ang mararamdaman ng filmmaker na ito na kinopya ang kanyang original na likha? Dito ko naman maisisingit yung gusto kong sabihin na think before you judge, research before you judge. Ang pelikulang If Only ay may plot na magkasintahan na nagngangalang Ian at Samantha. Pareho silang may business at dumating ang araw na nagkaroon sila ng napakalaking problema. Pero bago pa na-solve nila ang problema ay namatay ang girlfriend sa isang car accident. Kung kaya't ang boyfriend ay na-devastated. Ngunit nagkaroon ng pagkakataon si Ian na i-rewind o i-revisit ang mga nangyari sa buhay nila ng kanyang girlfriend. Ang pelikulang Rewind naman ay kwento ng dalawang mag-asawa na nagkaroon din ng malaking problema sa kanilang relasyon. Bibidahan nga ng dongyan na mag-asawa. May mga twist ng kanilang pagsasagawa sa pelikula gamit ang original Filipino culture na nasa pelikula, mga natatangi at veterano ng mga Pilipinong artista sa pelikulang Rewind. Dumating nga ang pagsubok at nagkaroon sila ng problema dahil si Dingdong Dantes ay may problema sa pag-uugali niya at pakikisama kay Marian hanggang sa aksidente sila sa sasakyan at doon nga namatay si Marian. Kung kaya't humiling siya ng rewind upang maibalik ang pagkakataon na imitama niya ang kanyang pag-uugali pakikisama sa kanyang namatay na asawa. Kung kaya naman ito ay napaka-emotional at talaga namang kapupulutan ng mga malaking aral ngayon. Kagaya sa atin ngayon bilang asawa, bilang kapatid, o bilang partner, nagagampanan ba natin na maayos ang ating papel sa ating buhay bago pa mahuli ang lahat? Yun po ang nasa pelikula ng Rewind. Dumako naman tayo sa issue ng copycat, ginaya mula sa original filmmaker ang plot ng pelikulang Rewind. Hindi po saklaw ng Pilipinas at kahit sa ibang bansa o walang batas na nagsasaad na makukulong ang sinuman na gumagaya o kumuha ng copy mula sa isang source upang magkaroon lang ng inspiration upang makagawa naman ng sarili naman niyang mga pelikula o videos. Kagaya po sa amin ng mga content creators, kami po ay nag-i-inspire sa mga audience namin na gayahin yung aming ginagawa. O di kaya, nag-i-inspire kami para naman yung mga tao ay matuto. At syempre, mula sa binabahagi namin sa inyo, meron din kaming mga sources na pinagkukuhanan. Pero kumukuha kami doon ng inspiration para naman mag-create rin ng sarili naming creation, maging movie man yan, maging video, maging inspirational advices, mga memes, at kung ano-ano pa para may pabahagi namin sa aming mga video, sa aming mga viewers, ang gusto naming iparating sa kanila. Kung kaya't masasabi ko na ang pelikulang Rewind ay patok talaga at maganda kasi marami kang matututunan sa pelikulang ito at maaari nga itong maging babala sa mga katulad natin na wala tayong iniisip kundi puro trabaho na lang, hindi natin binibigyan ng halaga ang ating mga kapamilya,
ating mga kaibigan o mga kapartner o mga asawa. Baka nga magsilbi pa lang ito na babala para naman baguhin natin ang mga ugali natin or ating mga ginagawa sa parang araw-araw. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay.